Ayan po at magbibigay lang po tayo ng reaksyon dito po sa pagkakatanggal sa pwesto or bilang isang Chief of Police itong si General Torre. Ano po, at bibigyan po natin ng reaksyon yan sa kanyang pagkakatanggal na kung saan po ay ito naman ay magtatatlong buwan pa lang pong nakakaupo bilang Chief of Police. Ayan. At siyempre bago po yan ay hindi po pwedeng hindi ko batiin itong aking mga subscriber at ipaabot sa kanila itong aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng mga subscriber ko, followers at mga viewers, na sana po ay mailayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan, mailayo kayo sa lahat ng uri ng sakit at anumang mabibigat na problema sa buhay. Siyempre kasama na rin po sa aking pagdarasal itong aking mga subscriber abroad, na kung saan po ay marami din po tayong mga subscriber dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ay pakaingat po kayo at pagpalain nawa kayo ng ating poong may kapal at bigyan nawa kayo ng lakas at nasa lakas ng loob, ika nga, sa inyong pagsisilbi sa inyong mga employer, ano. At siyempre ganun din po sa lahat ng mga sinasabi ko rito, instead na problema ang dumating sa inyo, ay swerte na lang po na walang katapusan ang darating sa inyo. Ayan po. So ayan na nga po, sa sobrang sama lang, ayon po doon sa ating nakalap na impormasyon, sa sobrang sama daw po ng loob nitong si General Torre ay inatake. Ayan po yung ating nakuhang informasyon. Siyempre, kung inatake, wala po akong alam dyan kung yan ba ay dinala sa hospital or saan man dinala, sa albularyo man yan o ano. Wala na po akong alam. Basta ang alam ko po, nakarating sa akin na informasyon ay inatake daw po. Siyempre, automatic na po yun. Pagka ikaw ay inatake na isang tao, ang tendency nun ay isisibat ka sa hospital. Ayan. So, ayan na nga po at medyo nagpakakampante kasi ito si General Torre. At sir, hindi mo ba nahahalata na noong ikaw ay nakaupo na bilang isang Chief of Police, hindi ba't sinabi ito ni Remulla na isa kang pitbull at bulldog, at kung saan tawag ito, dinemonstrate pa ni Remulla yan ni John Vic Remulla, na talagang isang palakpak lang daw sa iyo, talagang para ka raw bulldog at pitbull na talagang manlalapa ka. So dyan lamang po ay hindi mo pa ba nahahalata na kaya ka lang inappoint dyan is dahil dyan sa pinaggagawa mo na pang bababoy dito kay Pastor Kibuloy at dito kay President Duterte. So ibig sabihin, hindi mo nahalata, nagpakahirap ka ng ganon, itinaya mo yung pagkatao mo sa mga pinaggagawa mong mga illegal. At yan nga, nabanggit ko kay President Duterte at kay Pastor Kibuloy yung pinaggagawa mo, ay inaasahan mo palang talagang maipopromote ka. Tama na ipromote ka, pero ano ngayon nangyari sa iyo? Sa sobrang kalasingan mo sa iyong kapangyarihan, na akala mo wala ka ng sinasanto, o ayan, nagbumirang sa pagmumukha mo na ganyan nangyari sa iyo. Imaginin mo, ikaw rin yung pinagsabihan ni Senador Jingo Estrada na, di ba, ang sinasabi ni Jingo Estrada na ngayon lang daw siya nakakita at ito lang daw si Torre, ikaw lang daw Torre ang nakita niyang hipe ng pulis na pinaka-arrogante. So dahil dyan ay kung iyong iisipin mabuti ay
hindi ba't hindi mo naisip na sa iyo mangyayari itong mga ganitong panggigibit? So, kung nag-iisip ka dati pa, ay sana naghinay-hinay ka. Alam mong bawal na bawal yung ginawa mo kay President Duterte, ginawa mo para lang ma-satisfy itong mga nag-uutos sa iyo. Kahit na maling-mali na. So, ngayon, gustuhin ko mang maawa sa iyo, pero wala eh. Hindi ko mapil. At kahit anong sabihin mong sama ng loob mo, ay ito na nga, inatake ka na sa sobrang sama ng loob mo, okay lang yun, natural lang yun. Pero, yung sasabihin mo na makakakuha ka ng simpatya dahil dyan sa pagkakaatake mo, ay palagay ko wala. At yun po ang siguro wala na. Hindi ka na mabibigyan pa ng pagkakataon. Imagine, bagay na at least nakaamoy ka ng posisyon ng bilang isang chief PNP sa sobrang pagsisip-sip mo na nasobrahan yung pagsisip-sip mo, kaya ibinuga ka na lang tuloy ng itong mga amo mo. At doon lang sa pagsasabi ni Remulla na isa kang pitbull at bulldog, aba ay ko na yan. Sana nakaamoy ka na. Na doon agad, kauupo mo pa lang, sinabihan ka ng ganon, minine conditioning ka na. So, ibig sabihin, kauupo mo lang, ginawan ka na agad ng ganong issue, tapos, binira mo pa nang akala mo ikaw na yung decision making or decision maker, at nagbalasa ka ng mga pulis na matataas ang ranggo, na yun naman pala ay labag sa rules ng NAPOLCOM, at gumawa ka ng sarili mong desisyon. So, hindi mo rin inisip na mayroon pang mas mataas sa iyo. Feeling mo kasi, dahil nung sinabihan ka noong zona nitong si Bangag, sinabihan ka lang na ang winner na binabati niya yung bagong winner ng boxing na si General Torre. Tuwan-tuwa ka naman doon. Ngayon, so ano ngayon ang feeling mo? Siyempre natural, feeling mabigat sa iyo, kaya ka ngayon atake, di ba? Yan po ay ayon din sa aking impormasyon. So, yun. Siguro ang bottom line dito, kung ano sana ang tama, yun sana ang gawin. Huwag susunod sa lahat ng mga pinag-uutos ng amo mo, lalo na kung nasa masama na. Dahil dyan sa ginawa mo kay Pastor Kibuloy at dito kay President Duterte, ilang libong Pilipino ang nagdarasal sa iyo na mamatay ka na sana. Di ba? Pero hindi ka naman namatay, inatake lang. Pero saan pupunta yon? Baka mamamatay ka na rin. So, ang bilis ng karma. Anyway, so, tapos na po tayo dyan at dito na po tayo babalik sa mga sa mga kawatan na mga kontraktor ng DPWH at mga congressman. Totoo po pala na talagang kasabwat po ang mga congressman dito sa bumabaha na pira sa mga demonyong ito. Imagine mo yung, di ba, mayroong sinasabi diyan yung anak ni Senador Loren Regarda na napakabata po yan na congressman ng Batangas, si Leandro. Napakabata. Imagine mo, pauna lang pala yung offer na 3 million. At kinabukasan po, magwi-withdraw pa ng another 15 million. At mayroon pa pong iba pa na magwi-withdraw ng kinabukasan
So, aabot po ng mahigit 15 million, aabotin ng 30 hanggang 40 million ang gustong i-bribe itong si Congressman Alejandro Libiste, na anak po yan ni Loren Legarda. At anak po yan ni dating Governor Libiste na ex ni Senador Loren Legarda. Ang binabribe ditong engineer na ito, hindi niya alam, yung ganyang kabata nitong Leandro na ito, bilyonaryo na po yan eh. Baka hindi mo alam. Itong si Kakalo na ito, si Palalo. Ayan, engineer Kalalo. At yun, ang kon mo, hanggang ngayon po nakakulong. Para po sa kaalaman ninyo, nakakulong po hanggang ngayon dahil tinuluyan na po ni Congressman Leandro na talagang kasuhan at desidido ipakulong talaga yung mga ganyang mga tao. At sa totoo lang po kasi walang piyansa yan eh. Lalo na kung napakalaking halaga ang involved na pira. Wala po. So, plunder na po yan. Ang plunder po yan ay pumapasok pagka ikaw ay nagnakaw, nangawat ng above 50 million. Yan po. Ngayon nga, kung sayang nga lang at hindi nanalo si Atty. Vic Rodriguez eh. Dahil ang sinasabi niya, napakalaki pa raw nga yung 50 million eh. Dapat daw ibaba sa 1 million lang. O kung maaari nga lang, 1,000 nga lang daw. Ilagay na sa plunder. Matindi sana kung ito ay lumusot lang itong si Atty. Vic Rodriguez plus meron tayong Marcolita, abay maganda-ganda sana. Anyway, ganun pa man ay alam naman natin yan na nanalo sa atin itong mga taong ito, pero sa Comelec mga talo. So hanggat mayroon na Comelec chairman na kagaya ni George Garcia, aba ay wala na pong mangyayari sa atin. Lalo na dito sa mga butante na umaasa ng kahit pa paano ay mabago ang kanilang buhay, wala rin po, lalo pong lulubog ang buhay nitong ating mga kababayang kapos sa kabuhayan. So, ang sa akin po dito ay sa Lunes na po ha. Sa Lunes na po yung susunod na committee, Red Ribbon Committee ni Red Ribbon, Gold Icon pala yung cake pala yun. Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita. Sa Lunes na po uli yan. At yun, pinahan na raw po yung mga hindi dumalo nung unang patawag ng Blue Ribbon, kagaya po nitong si Diskaya. At kumpirmado na po talaga na itong si Dong Gonzales ay lumayas na, at ito rin si Estela Kimbo ay ayon po sa ating kwan ay parang mukhang nag-iimpake na rin. So ito po kasi yung mga kwan ito. Ito yung mga malalaking mga kinawat itong mga ito. Kasi kung hindi, nakikita naman po sa lifestyle niya. Sinasabi ko nga po yan dati na ito pong Kimbo na ito, isa pong hampas lupa at patay gutom na ito, na kung saan sinabi ko naman po yan na pag pumapasok yan, kasi teacher nga po ng UP yan, ay nagtatricycle lang po yan. Ngayon naka-artista ban. At alam nyo po ba, ayon sa ating nakuhang impormasyon din sa mga katulong, ay alam nyo ang binabaon lang daw niyan, isang sausage at saka kanin. Yun lang daw. Kaya tingnan mo parang butot balat na rin. Pero nung naging congressman at malaki na ang kinawat, aba, ay steak na. Di ba? Sausage lang at saka kung minsan daw isang langgunisa. Yan lang daw ang baon, kung minsan piniritong itlog. Ganyan lang. Abay nung nangawat na sa kongreso, aba, stick na at saka nag-iinarte na rin daw.
May gusto na rin daw niya, kada kain niya iba yung ulam niya. Gusto rin daw niya ng humba para tumaba siya, hindi na nakarecover yung kanyang katawan. Ganun pa rin yung katawan niya, naging malnourished kasi nga po walang sustansya yung kinakain niya nung hindi pa siya congresswoman. Ayan. Ito naman si Luistro, abay nagpasasa sa kwan. Kasi dating administrator yan. Kaya ganyan naman ang katawan niya, dating administrator yan eh. Aba, lahat daw ng kwan. Ultimong mga tira-tira ng mga kwan nila. Ang gagawin daw niya kung halimbawa mayroon daw kwan yan, mayroon daw parte sa munisipyo, aba nililigpit yan. Iuwi sa kanila. Maliban pa yung binabakbakan niya ng paglamon doon sa parte. Kaya ganyan ang katawan niya na parang drum. Kaya pagka nandyan yan sa kwan, sa may press briefing sila, di ba? Imaginin mo yung drum na pinutol tapos nilagyan mo ng Pilipiniana. Yan si Luistro. Ganon din ito si Kwan. Diyan lang sila. Diyan lang napasarap yung kain nila nung sila ay naging congressman, congresswoman. Kasi nga, lahat yan, nilalaklak nila lahat niya. Ultimo yung momo, bahaw, abay nililigpit yan. Lamon ng lamon yan. Pero, hindi, ayun nilalamon nila, pira nating mga Pilipino ang nilalamon nila. Ang kakapal ng pagmumukha nila. Tingnan nyo itong mga animal na mga politikong ito, tingnan nyo palalamunin na natin sila. Pasosulduhin na natin sila. Pagnanakawan pa tayo. Kaya tingnan mo, bilyon-bilyon ang mga ninanakaw nitong mga animal na mga congressman na ito. Wala raw sasantuhin. Yan ang aabangan natin sa Lunes, walang sasantuhin. Mapa-congressman ka at mapasenador ka. Ang sinasabi po rito, may lumulutang na po na mayroon din daw pong senador na sangkot sa flood control project na yan. Tingnan natin. Kasi mayroon dyan ang alam ko na kasangkot dyan, yung nagsalisalita na yung pinanood ko sa inyo na itong babaeng kawatan din na ito, na karimarimarim daw yung mga gawain ng mga politiko na yan. Sabi niya, na rampant na pagnanakaw, ay mukhang isa siya. Mukhang isa siya sa kawatan. At malalaman natin kung sino yung napapabalita na senador na iimbestigahan din. Wala daw pipiliin ang Blue Ribbon Committee ni Marcolita. Ngayon, tingnan nyo kung inyo pong babalikan yung video na itong nagwawala itong si Lito Lapid dahil kakasuhan daw niya yung si Tuto Kausing dahil ang pinapalabas niya na yung pinagtayuan ng mga pugo na yan ay lupa ni Lito Lapid. Di ba't ang sinasabi dyan ni Lito Lapid, pag mapatunayan daw ay magre-resign siya. Napatunayan po na doon lupa niya. Bakit hindi siya nag-resign noong nakaraan? Bagkos, kumandidato pa, nanalo na naman itong bugok na ito. Imaginin mo bugok naman yan. Wala namang naitutulong walang naitutulong sa bansa natin. Pinapasweldo natin ng 300,000 monthly. Binibigyan natin ng allowance na 2 million a month. At binibigyan pa rin natin ng 100 million kada taon. Na wala namang naitutulong sa gobyerno or sa atin. Imaginin mo yan. Wala na nga na itutulong, ang kapal pa ng mukha na kukuha ng allowance na 2 million a month. Tingnan nyo. Grabe.
plus nakikinabang pa rin sa pugo. Imposible na walang ang pakinabang ito diyan sa mga flood control niyan dahil nga itong si di ba kababayan niya itong si Dong Gonzales na ito na congressman na contractor pa, supplier pa. Ayan. So, kung talaga ewan ko. Hindi ko maintindihan sa ating mga kababayan kung bakit binubuto nyo pa yan. Bagay sabi ko nga, hindi ko ma-blame itong mga kababayan natin. Kasi nga, yung may mga nakakausap ako, sabi nga nila, hindi naman daw nila binuto yung mga ganun, yung mga politikong mga ganyan, mga bugok na mga magkawatan pa. So talaga ang dito, ang isa rito na dapat na tanggalan ng bayag ito si Garcia. Tanggalan ng bayag yan, tanggalan ng ulo yan. Yan po yan. Ito yung talagang mga pahirap sa bayan. Kaya huwag na tayo magtaka kung bakit kahit saan mo ibaling yung tingin mo. Nandyan yung mga nagpapalimos. Nandyan yung holdapan. Nandyan yung kriminalidad. O diba, nung isang araw lang, ibinalita rin sa television na may kwintas lang daw yung pulis. Pulis yun Imagine yung pulis. Oh, di ba? Binaril ng isang kawatan. Pulis pa yon. Tapos tinanggal yung kwintas. Patay yung pulis. Di ba? Kabi-kabila po yung holdapan, kabi-kabila yung snatch, kabi-kabila ang nakawan, kabi-kabila yung mga namamalimos sa kalsada na parami ng parami. Lalo ngayon, mga kaibigan, ito pa yung isang masasabi nating dilubyo na naman dito sa ating bansa. Itong NPA, bumirada na naman. Dumami na naman. Na kung saan dati yan ay halos mabura na yan mga NPA na yan. Ngayon, biglang boom. Papaano? Nandyan sa Kongreso, nanalo sa Kongreso yung mga supporter ng mga NPA. Yan, sina Dilima na yan. At sina Chiljokno na yan. Yan mga yan. Diba? Hindi pa yan. Ang talagang isa sa malaki ang kontribusyon sa mga NPA, itong si Saldico. Yan yung nagsusupply sa mga NPA. Kaya dumami na naman po yung mga NPA. Yan na naman yung dilubyo sa mga kababayan natin na kung saan nakatira, saan naglalagay yung mga NPA na yan. At sabi ko nga, di ba, basta dito sa, bagamat dito ngayon sa amin, dito sa Mindoro, kabi-kabila po yung mayroong NPA sa ganung bayan, mayroong NPA sa ganung bayan, na kung saan yung mga katutubo daw namin dito ay sa gabi bumababa at doon natutulog sa baba. Sa ibig sabihin ng bumaba, galing bundok, bumababa sila, pupunta sila rito sa kalsada para dito matulog. Pagka sa araw daw, bumabalik doon sa kanilang mga lugar. So, yun ang mga nakukuha nating impormasyon. Tingnan nyo kung gaano ang perwisyo na naman ay bibigyan itong mga NPA na ito. Pero, dito naman po sa mismong kinatatayuan ko, ay may order po ako rito na basta gabi or anumang kung halimbawa gabi, madaling araw or bago pa lang maggabi, nagdidilim-dilim pa lang at may makita silang paali-aligid dito, ay kanina nila. Wag na nilang na bigyan ng pagkakataon na makaalis pa. So ibig sabihin, may warning po ako rito na huwag kayong basta-basta
tumutungtong dito sa lugar ko dahil kung kayo man ay hindi NPA at pumasok kayo rito, iisipin naming NPA, kaya madadamay lang kayo, kaya huwag. So ngayon, dahil dyan sa order ko na yan, wala naman pong dito, pag-alagala dito. Kasi ang order ko rito, basta pagsapit ng pagkadilim-dilim, medyo didilim-dilim na, alas 6, alas 7 na ganyan, at may mamataan dito, eh sabi ko, kanin nyo na yan, iligpit nyo na yan. O ano pa kaya kung abutin ka ng hating gabi rito, wala na, para ka ng ibon na yan. So dito po, basta dito sa lugar ko, wala po rito. So dito sa mga medyo malayo-layo dito sa akin ay nandito na naman yung mga NPA. So ito po yung mga piste, isa pang piste ng lipunan itong mga ito. Pinagkakagastuhan sa natin 50 years nating kinalaban ang NPA. Walang ibang presidente, si President Duterte lang ang nagpabura. Kaya lang hindi lahat na bura. At ngayon, bumulwak na naman pagkarami-raming mga NPA. Kaya, papaano kaya kung wala akong mga tao rito na tagabanta na nagro-robing dito? Siguro, mauulit yung kasaysayan na noong araw dito, may mga alaga kami dating mga manok dito. Nung araw pa yon, sinimot lang ng NPA. Pero sabi ko nga ngayon, ay hindi na mangyayari yon. Dahil sila naman ngayon ang ililigpit namin. Itong mismong mga NPA na ito. Kaya, sige, ini-invite ko kayong mga NPA, tumungtong kayo dito sa vicinity ko. Dito sa lugar ko, tumungtong lang kayo. At kung noon ay nilimas ninyo yung mga alaga naming manok dito, ay ngayon kayo na ang lilimasin namin. So, yan po. Yan na naman yung magpapahirap sa ating mga kababayan. Which is talagang nangyayari na, dahil sinabi ko na kanina, sa ibang lugar, yung mga ibang katutubo na mga yan, bumababa sa kabayanan para doon magpalipas ng magdamag, dahil doon ay namamalagi ang mga NPA dyan sa kabundukan. Bagaman itong lugar ko bundok, pero sabi ko nga ay well, mayroon tayong mga dito. At kahit dito man lang sana sa nasasukupan ko, makontrol ko man lang. At sinisigurado ko naman na magiging magiging pakain ko sa buaya ko rito sa basement ko itong mga NPA ito. Anyway, ayan po, sa Martes po ay ang aabangan po natin yung ibubulgar noong nag-bribe kay Leandro Libistre, Congressman Leandro Libistre, na kung saan ay ibubulgar niya yung mga congressman na mga kasabwat nila. Ayan. Ganon din po sa Senado rin. Mayroon din pong senador daw. Hindi natin alam kung sino. Pero ang alam ko dyan yung isang babae na nagkukunwari na malinis. Pero ito ay aswang ito. Itong sumipsip din ng dugo ng PhilHealth ito. So, nagkukunwaring malinis itong hayop na to. Anyway, yan po ang abangan natin at maging vigilant tayo ngayon. At kung meron tayong nalalaman, pwede niyong i-forward sa kung sino dyan ng mga vlogger para maiikuan nila. Maibulalas na yung mga taong ito. Ngayon, kung inaakala niyo yung vlogger na hindi niya kayang magbulalas, then bigay niyo sa akin ang informasyon at tayo magbubulalas dito. At wala tayong pwedeng pangilagan dito. At sino ba ito? Ay may kasabihan dati na pareho lang naman daw kayo kumakain ng kanin. Well,
Ako hindi po. Kayo ang kumakain ng kanin, hindi ako kumakain ng kanin. Matakot ka na. Matagal ng panahon na bala yung kinakain ko. No? So, manginig ka na. Kaya nakakapanginig ng laban itong mga politikong to. Hindi po sana ako magsasalita ng mga wala po sana akong pakialam eh. Wala po. Ano bang pakialam ko? Unang-una, sinabi ko naman po sa inyo, magmula na magkaroon ako ng malay, magkaroon ako ng isip, kahit kailan na hindi po ako humingi ng tulong sa gobyerno. Ngayon pa. Ano ang kailangan ko sa gobyerno ngayon? Wala po akong kailangan. Kaya ko pong tumayo sa sarili kong paa. Katunayan, kaya po ako nagdadadaldal dito dahil bullshit na bullshit lang po ako. Dahil itong mga politikong ito na dapat na tumulong din sa mga kababayan ko, sino ngayon ang tumutulong? Ako. Hindi man lahat kasi nga, hindi ko naman po kayo lahat maikutan eh. Dahil unang-una sa katandaan ko na rin po, imaginin mo, 176 years old ko na po. At ngayon darating na Disyembre, 177 years old ko na. So, paiksi po ng paiksi yung panahon na ipamamalagi ko rito. Kaya po, ang ginagawa ko naman po ay paunti-unti habang nandito po ako sa mundong ito, ibinabalik ko lamang po sa mga kababayan ko yung pagtulong na yung itinulong naman sa akin ng Panginoon na ipinagkatiwala niya sa akin, yun naman ang ibabalik ko sa lahat po ng kaya kong ikutan lang. Kaya wala po akong problema sa buhay ko kung ako lang. Kaya po ganun na lang ang galit ko sa mga politikong ito. Dahil sila dapat ang tumutulong din sa mga kababayan ko, pero sila pa ang pinagnanakawan. Mahihirap na nga itong mga kababayan ko. Halos hindi na kumain. Mas marami pa nga sa kanila ang hindi na talaga, wala na talagang maisaing. Pero nagagawa pang pagnakawan nitong mga gunggong at mga kawatang mga politikong ito. Kaya sa inyo, mga congressman na mga kawatan, mamatay na lang kayong lahat.